Natapos po ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships. Denomina si Ayala ng world number 4 na si Coco Gauff sa quarterfinals po na 6-love siya rito at 6-2. 10 sunod po na games ang nakuha ng Amerikanang si Gauff bago po naka-score sa laban si Ayala. Hindi nakaporma ng comeback ang pambato po ng Pilipinas na nahirapan laban sa 2-time Grand Slam champion. Ito ang unang beses na nagtapat po ang dalawang players sa singles tournament. Dati po silang naging magkakampi sa doubles event ng Italian Open noong 1 taon. Natapos ang kampanya sa Middle East ni Ayala na mayroon pong 2 quarterfinal appearances. Sunod siyang lalahok sa Paribas Open. Nagaganapin po naman sa Indian Wells sa California sa buwan ng Marso. Makakalaro sa Pilipinas. Sandali lang. Sa'yo na pala ito. Ibang balita. Pero yung laban nito, napanood ko, ang galing, in fairness kay Alex. Yung kalaban mo, 2-time Grand Slam champion. Pero, kapag pinanood mo ito, ang laki ho talaga ng potential to nitong si Alex Ayala. Malakas. Ang hirap kalaban nito. Galing din eh. Samantala. Sa uulitin, Alex. More medals to come. Makakalaro na para sa Gilas Pilipinas ang big man na si Kentin Meliora Brown sa ikalawang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Lumipad na raw mula Japan si QMB kung saan siya maglalaro bilang Asian import sa B-League. Nagkaroon daw ng direktang diskusyon sa pagitan ni QMB at kanyang pamilya at ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Matatanda ang napaulat na may issue sa pagitan ng dalawang kampo kaya hindi makakalaro noong una si Meliora Brown. Lalabanan ng Gilas ang New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Ito nga po ang balita mga kapatid na dapat po natin tangkilikin. At atin pong asahan din ang magandang ibubunga nito para po sa ating sports development lalo na sa grassroots level. Malaki nga pong panalo para po sa Philippine sports at sa mga atletang Pinoy ang pagkakapanalo po ng kaso ng dating kongresista at head coach ng Rain or Shine Elasto Painters na si Yeng Guiao. Sa panayam po sa programang ito, sinabi po ni Guiao na malaking bagay nga ang tinatayang 37 billion pesos na makukuha po ng Philippine Sports Commission o PSC mula sa PANGCOR at sa PCSO. Hahatiin po ang pagbabayad nito sa loob ng 10 taon ayon po sa naging pinal na hatol ng kataas-taasang hukuman. Giit pa ni Guiao, makikinabang din dito ang mga susunod na henerasyon ng mga atletang Pinoy. At sa pagpapalakas po ng ating grassroots sports development program, partikular nga po sa mga lalawigan, pinangunahan po ni Guiao ang landmark case. Actually, siya lang mag-isa ang lumaban po para mapagtagumpayan ang landmark case noong pong 2016 kung saan pinagbabayad ang dalawang ahensya ng 5% ng kanilang kita sa PSC. Alinsunod po yan sa RA 6847 na nagtatag nga po sa Philippine Sports Commission. Iginawad po kay Guiao ang President's Award sa Philippine Sports Writers Association nito lamang araw po ng Lunes. Narito ang pahayag ni Coach Yeng Guiao. Hindi lang po ito for yung ating elite athletes. So kung meron po tayong mga programa in the regions, diyan pa lang po yung ating grassroots program uusbong na po. Hindi po kamukha ngayon na talagang pagka hindi ka nagpunta ng Metro Manila, hindi ka aasenso dahil walang facilities doon sa inyong mga lugar. Hindi na po dapat tayo nakakakita ng mga batang tumatakbo na nakapaa. Hindi na po dapat nating makita yan dito po sa karagdagang pondong makakamit ng Philippine Sports Commission. Alright. Mabuhay ka, Coach Yeng Guiao. Salamat na marami. Malinis pa rin ang record ng PLDT high-speed hitters sa PVL All-Filipino Conference. Tinalo nila sa loob ng 4 na sets ang Akari Chargers 25-22.
25-27, 25-21 at 25-15. 5 players ang umiskor ng hindi bababa sa 10 puntos. Sa pangunguna ni Savvy Davidson na gumawa ng 18 puntos, umakyat sa 3-0 ang win-loss record ng PLDT. Tanging ang Chargers na lang ang wala pang naipapanalo ngayong conference matapos bumagsak sa 0-3 ang standing. Na-upset naman ng Galleries Tower High Risers ang powerhouse na Next-led Chameleons sa isa pang laro. Sumandal sa magandang performance sa first set ang Galleries hanggang sa makuha ang 4-set win, 25-19, 17-25, 25-20 at 25-21. Player of the game si Rosel Baliton matapos ang 16 puntos. Umangat sa 2 wins at 2 losses ang Galleries habang unang talo ito ng Next-led sa 4 na laro. Aba, dumating na po sa bansa mga kapatid ang dating NBA player na si Bol Bol para magsilbing import ng TNT Tropang 5G sa PBA Commissioner's Cup. Binahagi po mismo ng TNT ang mga larawan ng pagdating ng higante ito. 7'3" center na anak ng NBA legend na si Manute Bol. Siya po ang pumalit na import ng TNT matapos nga po magkaroon ng injury si Rondé Hollis Jefferson. Bago ito'y naglaro si Ball para po sa Denver Nuggets, Orlando Magic at pinakahuli sa Phoenix Suns sa NBA. Magbubukas po ang Commissioner's Cup sa buwan ng Marso. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa